Okay, let's go to part 2 ni Tribute to Miss Nora Honor. Let's go to the films now. Okay. How did she become a serious actress? Yun yung next na pag-uusapan natin. Bakit hindi niya tinuloy? Ba't hindi niya tinuloy? Kahit ako nagtataka ako noon. You know? Pinagkakaguluhan siya, hit after hit after hit. Wala siyang flop. Wala siyang pelikulang nilangaw. Simula 67 hanggang 71. Okay? Kakatala siya sa puno ng mangga, hit yon. Okay? Then may kalaptib siya, either Manny De Leon, Jay Ilagan, or Cocoy Laurel, or Edgar Mortiz, Tirso Cruz, hit yon. Hit si Nora ron. Nobody can break her record. Not even Vilma Santos can break her record. Tatawa ko yung mga awayan ron sa sinihan. Naalala niyo yung mga unang sinihan? May double-double. May double-double. Alam niyo yung mga chipipay na mga sinihan ron? Ewan ko na, you know what? Buti kinikwento ko sa inyo to kasi yung mga, even the millennials probably hindi na inabutan yung mga sinihan na may double-double. Alam niyo ba sa Makati, may sinima dyan? I don't know, only few of you will know this, no? Yung kanto ng Makati Avenue and JP Rizal, na ngayon parang ano siya parang may malita bahay na pensyoni, parang ganon. Yung sa kabila, yung kabila ng Malaya Hardware. Sinihan yan. Sinihan yan na chipipay. Walang aircon. Uso pa nun yung mga sinihan na walang aircon. Meron nun. Na may surot. Paglabas mo ng sinihan, puros pantal na yung binti mo. The bed bugs, no? Alam mo, distributor na nagiging comedy tuloy eh. Kasi, we are being reminded of the past, you know? Maswerte kayong mga Gen X, Y, Z na hindi nyo na inabot yung mga kapanahunan namin. But, you know what? For me, it's still fun. It was fun. Sayang hindi nyo inabot yung mga ganon na may mga surot. Tapos yung upuan nun, hindi kutsyon. Kahoy. Walang kutsyon. Yung parang kahoy na upuan na pasadya na ginagawa. Pero may sandalan, no? Anyway, let's go back. Ang gagawin ng mga sinihan para talagang kitang-kita, lalo sa masa, talaga ang ano na market nila ng masa eh. Yung mga burgis doon, mga elitista, ang pinapanood lang niya mga The Godfather, yung ano pa yun, Towering Inferno, Poseidon Adventure, yung mga Hollywood blockbuster noong mga 70s. Ano pa ba yung mga 70s na nag-hit noon? Really, I cannot remember. There's a lot of them. The French Connection, Blue Lagoon, saka na yun eh. 80s na yung Blue Lagoon yata eh. Yun, yung mga yun. Anyway, ang gagawin ng mga sinihan na Chipanga, yung unang film kay Nora, yung second film kay Vilma. Okay. So, mangyayari nun, yung pants ni Nora, nasa isang side. Yung pants ni Vilma, nasa kabilang side. Magtatabi-tabi talaga sila. Magtatabi-tabi. Tatanungin pa yung ano. Usually, mga masa, yung iba katulong, yung iba yun, no. So, during that time, maraming katulong nun. Ngayon, mahirap na humanap nun. Kasi nasa Hong Kong na sila, na Singapore. Anyway, so, nagtatanungan yan, Nora ka ba, Vilma? Sige, doon ka. Okay. Anyway, so eto na, papalabas na yung pelikula ni Vilma. Sabihin ng mga makanora, gisingin mo na lang ako pagtapos na yan. Same thing with mga Vilmanos. Pagpalabas yung Kinora, gisingin mo na lang ako ate pagtapos na yung pelikulang yan ha. Tapos ang ano nila,
ang pagpinta sila noon kay Nora, maitim. Maitim naman talaga si Nora noon eh. Sabi niya, "Hay, yung negrang yan, pagtapos na, gisingin mo ako ha." Yung kay Vilma naman, "Hoy, pag tapos ay matabang yan." Kasi di ba chubby si Vilma? Anyway, so yun yung mga ano. Tapos nagbabatuan yan. May mga bato na mga papel. Hindi naman bato-bato. Yung mga papel o popcorn, tinatapunan yung Noranian versus Vilmanian until nagkakaaway talaga pisikalan. Usually mga babae ito, walang lalaki. Wala naman lalaking Vilmanian, Noranian noon eh. I mean, meron umahanga sila, but you know, they're not as fanatic. You know? Sarap ng kape ko. Anyway, so hanggang nagkakapiskalan niya, naglulusuban sa sinihan. Nagsasabunutan, nagbabatuhan, gano'n yung mga babae, no? Anyway, so let's talk about it. Let's go back, no? The transition of Nora Aunor from 1967 to 1971. What made Nora, so hit after hit siya. Kumanta, sabi ng director, "Nora, kumanta ka lang sa ilalim ng puno ng mangga." Hit na yan. Alam mo ba natatapos sila yung pelikula ni Nora na 3 araw? 3 araw, tapos. Kakanta lang siya. Kasi may album na siya eh. Gawa na yun eh. Dinadub na lang. Kumanta ka lang sa puno ng mangga. Tapos may konti love story, magkakaroon ng triangle, then magkakabalikan yung bida. Yun na yun. Yun na yun. That's a formula. Okay, nagkataon ngayon, ang bilis ko, no? 6 minutes na, no? Nagkataon ngayon, si Nora, nagsasawa na si Nora Aunor sa mga pelikulang na mention niya in one of her interviews na nagsasawa na siya kumanta sa puno ng mangga. Okay? So, now, may nag-report sa akin, naman, dami ko insider, no? May kapit bahay si Nora Aunor nung nandoon pa siya sa Old Manila, sa Valencia. Yung bahay ni Mother Lily. Okay. Nasilip ng kaibigan ko, medyo matanda na yon, na babae. Nakita niya si Nora hating gabi. Okay? Ito, hindi nyo alam to. Hating gabi, nakaharap sa salamin at umaarte. Hindi naman nag-training yan si Nora eh. Hindi naman nag-training ng acting yan. Okay? She trained herself to be a great actress. Okay? Only few people know this. Hindi nag-training, ano yan, ng PETA. Hindi nag-PETA yan. Sumali siya sa PETA play. Sikat na siya. Yung ina, kapatid, ano ba yan? Larawan, no? Marami pa siyang PETA. Imagine mo, sikat na siya, nagpipeta siya. Kasi she wants an exposure to the stage. Talagang malawak siya eh. Malawak yung ano niya eh. Yung as an artist, talagang artist yung babaeng to. Kung gusto niya lang kumita, tinuloy-tuloy niya yung formula hanggang malaos na siya. Tinuloy-tuloy niya, kakanta siya sa ilalim ng mangga, may ka-love story siya, may babaeng sisingit na sexy, at magkakabalikan sila. Okay? Ganun na yon. Now, kailan siya nagsimula maging serious actress? Okay? It started in 1971. After the Guy and Pip movie, The Singing Filipina, and My Prayer by Artemio Marquez, then Lollipops and Roses, Always in My Heart, lahat to, puta ragis, pila to, sarado sinihan. After Lollipops and Roses, nasasara niya na yung sinihan. Tuloy-tuloy yun, hindi lang Lollipops and Roses yun. Yung My Blue Hawaii, oh my God, napasara din sinihan nun, My Blue Hawaii. Doon nag-hit ang Pearly Shells. Okay, only few people know this. Pearly Shells is the biggest blockbuster single na nabenta sa buong Pilipinas. Walang makakatalo nun ng Pearly Shells. I-google ko to verify it. Pero verify nyo. Pearly Shells, yung 45 was the highest grossing
single, yung 45 pa nun, na plaka, na bumenta sa buong Pilipinas, sa buong, o sa mundo, no? Pero hindi siya record-breaking sa US. Of course, marami yung record-breaking sa US, like the Beatles, Elvis Presley, marami. Pero sa Pilipinas, tinalo niya yung mga yon. Pearly Shells ang nag-number 1. Okay, now, gusto ko bumilis kasi alam ko naboboard kayo pag nagkikwento ako Then, after the Blue Hawaii, A Gift of Love. Medyo nagseryoso siya rito. Ito yung unang debut ni Herman Moreno as director. Kasama si Danny Homsen. Okay? Ano itong Bongbong? Kasama niya pala si Bongbong Marcos. Ha? Hindi. Role niya pala Bongbong. Sorry. And then Winter Holiday, no? 1972. Directed by Jose de Villa. And then 72 again, And God Smiled at Me. Medyo nagseryoso siya rito. Yung And God Smiled at Me, 72, of course, martial law na yun, no? September 21 yung martial law. Okay? Medyo nagseryoso na siya rito. Directed by and then yung Nora Mahal Kita by Orlando Nadres. Ito medyo nagsiseryoso na siya dito. Pero hindi pa talaga full time. May halo kabakyaan pa to. So, dati sa Aking Puso, My Little Brown Girl. Of course, My Little Brown Girl is masa. Okay? Until ito, ginawa niya yung Carmela. Okay? Carmela was directed by Danny Homsen. Okay? Hindi ko alam kung NB production na to, no? Tong Carmela. Ito yung lumabas sa para siyang pipe. Hindi ko makalimutan yung scene niya nung habang kumakain sila sa mesa. Na ayaw niya kumain, pipi siya, at parang bingi, and then tinapon niya yung yung tinidor. Doon ako napahanga sa kanya. Puta ragis, ang galing pala nito umarte. Okay? Yung Carmela. Carmela was done in 1972. Sorry, 72. Doon siya nagsimula. Imagine mo, 67, 68, 69, 70, 71. 5 years of blockbuster. Bakit niya tinigil? Bakit niya pinigil yung formula na humahakot lang siya ng pera? Kasi hindi niya na makaya. Gusto niya na makilala bilang, of course, hit after hit yung album niya sa Alpha Records, no? Ano yun? Sa kanila yung pag-usapan, no? Yumama si Alpha Records yan. Anyway, after Carmela, nagbakya siya uli As Long as There's Music. Then, medyo nagseryoso siya sa Kondesang Basahan. Then, nagbakya uli siya sa Impossible Dream. Then, nagbakya uli siya sa Erap Is My Guy. Then, medyo nagseryoso siya rito sa Paru-Paru Itim. 1973 na to, by George Rowe. Okay? George Rowe. Then, hindi ko na babanggitin para mabilis tayo. Yung Super G. Nag-click dito Super G nito medyo naghahalo na siya, nakabakyaan nito at seryosong pelikula. Okay? Until, ito na naman. Ito siya nag-produce. Until, sabi niya, kasi yung mga Sampaguita Lea Production, ng Premier Production, 3 ba lang naman yun ayaw siya, gusto niya na seryosong pelikula. Ayaw pumayag ng mga Lea Production, Premier, and Sampaguita. Okay? Ayaw nila pumayag. So, ginawa ni Nora, magtatayo na ako sa sarili kong production para magawa ko yung mga gusto ko. Doon, pinanganak yung NV Production, Nora Villamayor Production. Siya nag-produce, total mo may pera siya nun Siya nagkuha ng director, siya humanap ng script, siya yung ano doon.
So, ang una niya produce yung Fe Esperanza Caridad. Fe Esperanza Caridad, ito yung storya ng tatlong iba-ibang karakter. May madre, may ganito. Nakalimutan ko na. Tatlo yung director rito. Puta na guess, Vatican na director ang kinuha niya. Lamberto Abellana. Gerardo de Leon, ito yata yung tatay ni ano. Ewan ko kung yung Kalaboyet, no? And then Chris Sirio Santiago. Okay? So that was the start, yung Best Esperanza Caridad. Doon mo kita, I think nanalo siya dito Best Actress. We'll go to the awards later on, no? Dito siya nanalo. I really honestly don't know kasi siya nakunang Best Actress. So I have to Google it kasi dami niya Best Actress eh. So until dito rin siya na in love, 74, ginawa niya yung Banawe. Medyo nanalo din yata siya sa Banawe. Ito yung kinuha niya si Christopher De Leon, dahil crush niya si Christopher De Leon, pinanood niya pa to sa St. Paul, Makati. Diba? Alam ko pa yung storya. Nag-play si Christopher De Leon sa St. Paul, Makati, umaten si Nora Honor doon. Kasi crush niya. Pinalabas na dito yung Tinambang Kamunit Kulang. So medyo sumikat na si Christopher De Leon doon na ano ni Lino Broca. So yon hanggang 1974. Okay? So tigil muna tayo doon. And then ito na yung pag-usapan na natin yung pave way na paano siya talaga nag-transition into a serious actress. Okay?